Gusto ng ating bida na marating ang tuktok ng martial arts, pero alam na niyang isa itong posisyon na hinding-hindi niya kailanman maaabot, gaano man siya magsumikap. Gayunpaman, desperado siyang makamit ang kanyang mithiin. At dahil dito, nagpasya siyang sundin ang isang alamat na naipasa sa mga henerasyon. Tila, mayroong isang gintong prutas na matatagpuan sa loob ng isang santuwaryo na binabantayan ng isang dragon. Ito ay isang prutas na sinasabing nagbibigay ng immortalidad. At pagkatapos ng isang mahirap at mahabang pakikipaglaban sa dragon, narating ng ating bida ang gintong prutas. Nagulat siya nang makita na ang prutas ay totoong umiiral at umupo siya sa bangkay ng dragon na parang isang tunay na mananakop bago niya kinain ang prutas. Siya ay kumpiyansa na sa pagkain ng prutas ay mararating niya ang tuktok ng martial arts. Ang pangalan ng ating bida ay Gilfus Eldrian at kinilala siya bilang pinakamalakas sa buong mundo. Makalipas ang mga dekada, tumanda na si Gilfus at nasa kanyang huling sandali. Napapaligiran siya ng kanyang mga kapamilya at nakaupo sa tabi niya ang panganay niyang anak na si Gileyam. Napansin ni Gilfus na mukhang malungkot ang kanyang anak at sinabihan niya itong maging matatag, dahil oras na niya. Malungkot si Gileyam dahil malapit na niyang mawala ang kanyang ama, katulad ng pagkawala ng kanyang ina. Habang siya ay malapit ng pumanaw, naisip ni Gilfus ang tungkol sa immortalidad na prutas at napagtanto na isa lang itong malaking kalokohan. Gayunpaman, nakahanap siya ng aliw sa katotohanang biniyayaan siya ng asawa at mga anak. Sinabi niya sa kanyang mga anak na naging maganda ang kanyang buhay at wala siyang pinagsisisihan. Bagamat sa loob-loob niya, isa itong napakalaking kasinungalingan. Ang totoo, pinagsisisihan ni Gilfus na hindi siya nagkaroon ng mas maraming oras para maabot ang tuktok ng martial arts. Ilang sandali ang lumipas, pumanaw na siya at bigla niyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Gulat na gulat siya at nagtaka kung bakit kakaiba ang itsura ng lahat. Naramdaman niyang magaan ang kanyang katawan at nang lumingon siya, napagtanto niyang mayroon siyang mga kamay ng sanggol. Dito niya napagtanto na isa siyang sanggol at nasa loob ng isang kuna. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang pakalmahin ang sarili dahil isa siyang 10 star sa nakaraang buhay niya, na hinuha ni Gilfus na ang kanyang kalagayan ay hindi normal, at nagsimula siyang mag-isip kung sino ang may gawa nito sa kanya. Bigla, pumasok sa isip niya na ang sinasabing prutas ng immortalidad na kinain niya ay hindi talaga para sa immortalidad. Ang kapangyarihan ng prutas ay reincarnation, hindi immortalidad, tulad ng hinala niya noon. Napangiti siya dahil itinuring niya itong mas magandang kapalaran. Dahil dito, naniniwala siyang sa wakas ay maaabot na niya ang tuktok ng martial arts. Napansin niyang may iba pang mga sanggol sa paligid niya at dahil nasa hiwalay siyang gusali, na hinuha niyang malamang ay isinilang siyang muli sa pamilyang Elragon. Gayunpaman, nagsimula siyang magtaka kung bakit napakaraming sanggol sa kwarto, sakto namang pumasok ang mga katulong na may dalang mga bote. Lumapit sila sa isa sa mga kuna at kumuha ng isang sanggol na goblin para pakainin. Nagulat si Gilfus nang makakita ng goblin sa silid, at nagtaka kung ano ang balak gawin ng mga katulong. Matapos painumin ang goblin ng isang pulang likido, ang goblin ay sumabog, at tumalsik ang dugo sa mukha ni Gilfus. Nabigla siya sa nakita at gumapang ang takot sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang laman ng bote. Nagpa siya ang mga katulong na haluan ito ng kaunti at ipinagpatuloy ang pagbibigay nito sa mga bata. Hindi nagtagal ay kinuha si Gilfus ng isang katulong habang sinusubukan pa rin niyang alamin kung ano ang ipinainom sa goblin na naging sanhi ng pagsabog nito. Malinaw niyang nakikita na ang laman ng bote ay hindi gatas, ngunit tila ito ay nag-uumapaw sa mahika. Hindi siya makapaniwala na pinapakain ng mga katulong ang mga sanggol ng isang bagay na napakadelikado. Isinubo ng katulong ang bote sa kanyang bibig, at nang matikman niya ang laman nito, sa wakas ay napagtanto ni Gilus na ito ay dugo ng sinaunang dragon. Hindi siya makapaniwala kung gaano sila kabaliw para painumin ng dugo ng dragon ang mga sanggol. Naintindihan na niya kung bakit sinabi nilang lalabnawin nila ito. Nagpasya siyang idura ito, pero naalala niya na nakalunok na siya ng kaunti. Gayunpaman, naisip niyang hindi siya mamamatay sa kaunting dami lang. Napansin niya na idinudura rin ng ibang mga sanggol ang likido at nagpasya siyang ito ang pinakamabuting gawin bago siya sumabog. Pero bigla niyang naisip na baka nagkakamali siya sa pagdura nito. Napagtanto niya na kung masisipsip niya ang lahat ng mahika, baka malampasan pa niya ang dati niyang sarili at maabot ang tuktok.
ng martial arts. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero nagpasya siyang gamitin ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya. Ininom niya ang lahat ng laman ng bote na may determinadong mukha para ipakita sa lahat kung bakit hindi sila dapat bumangga sa kanya. Maging ang katulong ay nagulat nang makitang masayang iniinom ni Gilfos ang dugo ng dragon na ipinapainom sa kanya. Natuwa rin ang katulong na pabor sa kanila ang mga pangyayari. Pagkatapos niyang ubusin ang buong bote, inilagay siya pabalik sa kanyang kuna at napansin niyang nakaligtas din ang ibang mga sanggol sa pagsubok. Tulad ng isang normal na sanggol, nagsimula siyang antukin dahil sa masarap na pagkain. Pagkalipas ng 7 taon, makikita si Gilfos na nagsasanay ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapatong ng malaking bato sa kanyang mga paa habang nag-iisang kamay na nagpupush up, umabot siya sa 1,000 push-up bago itulak ang bato. Papalayo, tinitigan niya ang kanyang matipunong katawan at inamin niyang gustong-gusto niya ito. Sa ngayon, si Gilfos ay pinangalan ng Zeke Eldrian. Iniuugnay ni Zeke ang lahat ng lakas niya sa kalidad ng dugo ng dragon na kanyang ininom. Ang dugo ng dragon ay tila nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, at kahit ang mga sanggol na nakainom lang ng kaunti ay nagkaroon ng mga katawan na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Salamat sa tunay na kapangyarihan ng banal na dragon na dati na niyang nahigop sa kanyang nakaraang buhay, nagawa ni Zeke na sipsipin ang bawat patak ng kakaibang kapangyarihan ng sinaunang dragon. Dahil dito, dumaan siya sa isang pagbabago na kahit siya ay ikinagulat. Gayunpaman, napansin ni Zeke na isa pa rin siyang isang bituing mandirigma, na ikinadismaya niya dahil dapat ay nasa 4 na bituin na siya. Sa madaling salita, ang isang bituin ay ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan na siniksik hanggang sa sukdulan. Iisipin mo ang iyong katawan bilang isang universo at hahayaan ang mga bituin na gumalaw. Sa loob nito, lumalabas na tumatas ang hirap sa bawat bituin dahil kung mas maraming bituin, mas malaki ang lakas. At si Zeke sa dati niyang buhay ay nagawang umabot sa ranggo ng 10 bituin, na ginawa siyang kaisa-isang tao sa mundo na nakagawa nito. 7 taon ang lumipas mula nang isilang si Zeke bilang anak ng kasalukuyang pinuno ng pamilyang Elragon, pero siya ay isang anak sa labas. Matagal nang patay ang kanyang ina, at ni minsan ay hindi nagpakita ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Zeke na isang basura ang ama niya. Tila, muli siyang nabuhay 1 milenyo ang nakalipas kung saan ang mundo ay naging lugar kung saan namamatay ang mahihina sa kamay ng malalakas. Mayroon ding isang kakaibang ritual na kilala bilang pagsubok ng dragon. Tanging mga sanggol na nakaligtas sa pag-inom ng dugo ang dapat sanayin bilang mga mandirigma ng Elragon, ngunit si Zeke ay hindi pa nakatanggap ng kahit anong pagsasanay mula kaninuman. Sinubukan niyang tanungin ang katulong ng ilang katanungan, pero ang simpleng sagot lang nito ay wala siyang karapatang sabihin ito. Naglabas ng sama ng loob si Zeke sa katulong, ipinaalala na ang mga nakapasa sa pagsubok ay dapat makakuha ng pagsasanay sa pakikipaglaban, pero puro katulong lang ang nakapaligid sa kanya at walang kahit isang tagapagturo man lang. Kumilos ang katulong na parang manika habang tinatanong niya si Zeke kung may kailangan pa ba ito, pero sinabi niyang wala. Sa totoo lang, kaya naman ni Zeke ang sarili niya dahil sa kasalukuyan. Nakatuon siya sa pagpapalakas ng katawan kaysa sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay tinanong ni Zeke ang katulong kung pwede siyang bigyan nito ng impormasyon tungkol sa ibang mga bata sa pangunahing pamilya, pero pareho lang ang sagot ng katulong na wala siyang karapatang sabihin. Sinubukan ni Zeke na paikutin ang usapan para makakuha ng sagot, pero nanindigan ang katulong sa kanyang sagot. Si Zeke ay nainis habang iniisip kung iyon lang ba ang kayang sabihin ng katulong. Pagkatapos ay tinanong ni Zeke ang katulong kung nandito ba siya sa bahay para pagmalupitan. Pero itinanggi ito ng katulong, sinabing inutusan sila na asikasuhin ang kanyang mga personal na pangangailangan. Napansin ni Zeke na ang katulong ay isang mandirigmang may 3 bituin at para sa pagsasanay sa pakikipaglaban ay matutulungan siya nito. Dahil hindi nakakatulong ang katulong, nagpa siya si Zeke na oras na para pumunta siya sa gubat. Hindi siya makapaniwala na nakatira siyang kasama ng isang katulong sa loob ng 3 taon at wala silang tunay na koneksyon. Umasa si Zeke ng sagot pero wala siyang nakuha mula sa katulong na tila ngayon ay hindi na siya pinapansin. Pumasok si Zeke sa gubat at kumain ng maraming makamandang damo na halatang napakasama ng lasa. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil itinuturing niya itong bahagi ng kanyang pagsasanay. Bigla, napansin niya na mayroong isang bahagyang bakas na sumusunod sa kanya.
Nagtaka siya kung bakit may sumusunod sa kanya at hindi nagpapakita para magsabi ng kahit ano, binaliwala niya kung sino man. Iyon at nag-focus sa kung ano ang paparating sa harap niya. Bigla, napansin niya ang isang galit na baboy ramo sa harapan niya. Napagtanto niya na ang itim na hamog na nagmumula sa taong sumusunod sa kanya ay hindi umiral sa kanyang nakaraang buhay, kaya nagtaka siya kung ano ba talaga ito. Gayunpaman, nagpakita si Zeke sa baboy ramo, at gaya ng inaasahan, sumugod ito papunta kay Zeke. Ngumisi si Zeke nang mapagtanto niyang nakuha niya ang atensyon ng baboy ramo. Pumwesto si Zeke sa perpektong tindig para madaling maiwasan ang baboy ramo, at nang ang baboy ramo ay nasa bukas na lugar na, pinakawalan ni Zeke ang isang suntok sa tiyan nito. Nag-iwan ito ng isang nakakatakot na epekto na dumurog sa mga laman loob ng baboy ramo at napatay ito sa isang tama lang. Humanga si Zeke na, isang magaang tapik lang mula sa kanya, na isang may isang bituin, ay nagawang patumbahin ang baboy ramo. Kaya napagtanto ni Zeke na ang kalidad ng bituin ang mahalaga, hindi ang dami. Kinuha ni Zeke ang baboy ramo at ipinatong sa kanyang balikat habang pabalik na siya. Sa bahay, sinabi ni Zeke kung gaano na siya kapagod sa pananatiling mag-isa at iniisip niyang maglakbay. Gayunpaman, napagtanto niya na ang dagat lang ang tanging lugar na maaari niyang puntahan, kahit saan pa man niya gustuhin. Samantala, ang kakaibang lalaki na sumusunod kay Zeke ay nagulat na nagawa niyang patumbahin ang isang baboy ramo sa isang suntok lang nang hindi man lang nakakatanggap ng kahit katiting na pagsasanay sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, hindi siya makapaniwala na napansin talaga ni Zeke na nagtatago siya. Sa madaling salita, napagtanto niya na si Zeke ay hindi isang normal na bata, dahil bata pa namatay ang kanyang ina at walang interes ang kanyang ama sa kanya. Napagtanto niya na walang paraan para makatanggap si Zeke ng tamang edukasyon. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang tumakas dahil anak siya ng pinuno ng pamilya, at dahil dito, siya ay naging minamanmanan. Napagtanto ng kakaibang lalaki na nagiging mas interesante ang mga bagay-bagay sa bawat pagkakataon. Umuwi si Zeke at napansin niyang may mga bisita sa bahay. Nadarama niya ang lakas ng mga bisitang ito at nagtataka siya kung ano ang gusto nila sa kanya. Naglakad siya papunta sa pinto para makinig sa usapan nila at base sa kanyang nararamdaman, wala siyang naramdamang masamang intensyon mula sa kanila. Sa wakas ay binuksan na niya ang pinto at nakita ang ilang lalaki sa loob at tinanong niya sila kung bakit sila naparito. Napansin niya na ang mga lalaki ay may emblemang Elragon sa kanilang mga damit. Dahil dito ay lalo siyang naging mausisa at nagtaka kung ano ang gusto ng mga lalaki sa kanya. Sakto namang sinabi sa kanya ng mga lalaki na naparito sila para kunin siya dahil kailangan niyang sumailalim sa isang pagsusulit. Halos masiraan ng bait si Zeke nang marinig niya ito, dahil walang nagsabi sa kanya tungkol sa kahit anong lintik na pagsusulit. Hindi nagtagal, dinala si Zeke sa pangunahing bahay. Hindi niya kailanman inasahan na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon mula nang umalis siya roon. Binihisan si Zeke ng isang uniforme ng paaralan ng mga lalaking pumunta sa bahay. Lumalabas na dinala siya sa pangunahing bahay hindi para sa luho kundi para pumasok sa akademya na kilala bilang Dragon's Nest. Ito ay isang akademya na itinatag ng pamilyang Elragon at lahat ng ipinanganak sa pamilya ay naglalayong makapasok sa akademya. Tila, lahat sila ay tumatanggap ng edukasyon. Pagsapit nila ng 7 taong gulang at ngayon ang araw ng entrance examination. Ngunit si Zeke ay hindi nakatanggap ng anumang edukasyon sa unang pagkakataon. Gayunpaman, walang pagpipilian si Zeke kundi kunin ang pagsusulit dahil ito ay sa pilitan, kaya naman siya dinala. Mula pa sa tinitirhan niya sa kakahuyan. Naiinis si Zeke sa lahat ng nangyayari at ito ang naging dahilan para yumuko siya. Ang kanyang ulo sa sobrang inis. Habang nilalampasan siya ng ibang mga estudyante, isa sa kanila na may asul na buhok, si Langus, ay lumapit sa kanya. Si Langus ay mula sa Old Scale Village at tinanong niya si Zeke kung ayos lang ba siya o kung mayroon siyang problema. Humarap si Zeke para tingnan siya at pabalang siyang tinanong kung ano ang gusto niya. Mukhang mahiyain si Langus. Natao dahil sinabi niya kay Zeke na sinusubukan lang niyang tumulong dahil mukha siyang may problema. Nagulat si Zeke sa paglapit. Nadarama niyang mahiyain ito, ngunit napansin niyang may kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Si Zeke ay tumayo at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi niya kay Langus na siya ay nalilito lamang sa kung ano ang pinaplano ng mga pinuno ng pamilya na ipagawa sa kanila.
Sumagot naman si Langos na ang nilalaman ng pagsusulit ay hindi nagbabago taon-taon. Gayunpaman, nilinaw ni Zeke ang sitwasyon. Sinabi niya kay Langos na sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang pagsusulit. Na iyon, nagulat si Langos nang mapagtanto niya na ang lalaking nasa harap niya ay talagang walang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang sinasabi. Nagtaka si Langos kung magiging ayos lang ba si Zeke dahil wala siyang ideya kung ano ang haharapin niya sa pagsusulit. Kaya nagpa siya si Langos na mag-abala para magpaliwanag kay Zeke. Nang magsisimula na siyang magpaliwanag, isang grupo ng mga bully ang lumitaw mula sa likuran. Tinawag si Langos na bansot. Kahit si Zeke ay nagulat na marinig na may tumawag kay Langos na bansot. Ang bully na grupo ay pinamumunuan pala ng isang lalaking nagngangalang Retin at mula rin siya sa Old Scale Village. Pinagtawanan ni Retin si Langos, tinanong siya kung bakit ang isang bansot na tulad niya ay pupunta para sa pagsusulit kung pwede naman siyang umuwi na lang at maglaro. Hindi pa rin naintindihan ni Langos ang pang-asar kaya sumagot siya na naparito siya para sa pagsusulit, ngunit ito lang ang naging dahilan para sigawan siya ni Retin. Sinabi ni Retin kay Langis na isa siyang basura at imposibleng makapasok sa akademya ang isang tulad niya. Patuloy na pinagtawanan ni Retin si Langis habang ipinapaalala niya na ang ama nito ay isang peking dragon. Napansin ni Zeke na galit si Langos dahil nakita niyang nakakuyom ang kamao nito. Tila, ang pamilyang Elragon ay mayroong isang hierarkiya na itinatag ng isang absolutong monarko. Ang mga baguhan ay kilala bilang mga mabababang dragon. Ang mga karaniwang sundalo ay kilala bilang mga batang dragon at ang mga kapitan ay ang mga ganap na dragon. Nasa tuktok naman ang mga matatanda o executive class at kilala sila bilang mga pinakamatandang dragon. Gayunpaman, mayroong isang antas sa pinakailalim na nakalaan para sa mga basura at tinatawag silang mga peking dragon. Ang mga peking dragon ay iyong mga nabigong makapasok sa pugad ng dragon o iyong mga hindi nakapagtapos mula sa akademya. Karaniwan silang tinutukoy bilang mga peke, ngunit nais patunayan ni Langos na hindi peke ang mga taong tulad niya. Nagpa siya si Zeke na sumali sa usapan at tinanong niya si Retin kung paano nito nalaman na si Langos ay isang basura gayong hindi pa nga ito sumasailalim sa pagsusulit. Nagulat si Retin sa pakikialam ni Zeke at tinanong niya ito kung sino siya at kung may problema ba ito sa kanya. Sumagot si Zeke na ayos lang siya, ngunit gusto lang niyang malaman kung bakit iniisip ni Retin na imposible para kay Langos na makapasok sa akademya. Sumagot naman si Retin na ang mga taong tulad ni Langos ay mga mahihina. Si Zeke ay nagulat nang marinig ito at sinabi na lang niya kay Retin na mas malakas si Langos kaysa sa kanya at sa kanyang barkada ng mga basura. Ikinagalit ito ni Retin. At tinanong niya si Zeke kung ipinapahiwatig ba nito na mas mababa sila sa isang tulad ni Langis. Bago pa lumaki ang gulo, isang taga-suri ang lumitaw para sabihin sa mga estudyante na magsisimula na ang entrance examination. Sinabi niya sa mga aplikante na kailangan nilang pumili ng number tag pagkatapos magrehistro. Tinitigan ni Retin si Zeke ng may matinding pandidiri, at nangakong tatandaan niya ang mukha nito. Nagulat si Zeke na galit na agad si Retin at siya ay nagtataka kung bakit may initin ang ulo ng mga kabataan ngayon. Nagulat si Langos na marinig ito mula kay Zeke dahil lahat naman sila ay magkakaedad. Idinagdag pa ni Langos na sinuman ay magagalit kung tatawaging mahina. Tinanong naman ni Zeke kung ang pagsusulit ba ay sa pilitan. Ngunit binanggit ni Langos na malaya siyang umatras kung sa tingin niya ay kulang siya sa kakayahang sumali dito. Ito ay ikinagulat ni Zeke, ngunit lalo lang nitong pinatunayan kay Langos na walang alam si Zeke. Pinayuhan naman ni Langos si Zeke, na umatras na lang dahil baka masaktan siya sa pagsusulit. Ipinaalam ni Zeke kay Langos na wala siyang intensyong umatras. Nagulat si Langos sa sobrang kumpiyansa ni Zeke kahit na wala itong ideya kung tungkol saan ang pagsusulit. Si Zeke ay nagmungkahi na kumilos na sila bago magsimula ang pagsusulit. Ilang sandali lang, lahat ng aplikante ay nagtipon na. Ang taga-suri ay tumayo sa harap para sabihin sa kanila ang mga detalye ng pagsusulit. Ipinaalam niya sa kanila na ang kailangan lang nilang gawin ay mag-iwan ng isang gasgas sa bato sa harap nila para makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, walang armas maliban sa mga ibinigay ng taga-suri ang pinapayagan. Para gawin itong mas interesante, pinapayagan silang gamitin ang kanilang mga kamay basta't kaya nilang gumawa ng gasgas sa bato. Ibinunyag ng taga-suri na mayroon silang tig-3 pagkakataon, ngunit hindi ito nakikita ni Zeke bilang isang napakahirap na pagsusulit. Nasindak si Langos nang marinig ito, at nagtataka si Zeke kung ano ang nakakagulat dahil
Ang kailangan lang naman nilang gawin ay mag-iwan ng gasgas sa bato. Inaasahan na ni Zeke ang isang nakakabaliw na pagsusulit dahil sa pagsubok na pinagdaanan nila sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng dragon. Ngunit sa kanyang nakikita, labis na nadidismaya si Zeke. Inutos na ng tagasuri na simulan ang pagsusulit. Lumapit ang unang aplikante sa bato at hinampas ito ng buong lakas, ngunit nabasag nito ang kanyang espada at nag-iwan ng malakas na tunog na halos ikabingi ng mga naroroon. Kahit na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya nagawang magasgasan man lang ang bato. Bumagsak sa lupa ang lalaki sa sakit at tinanong siya ng mga tagasuri kung gusto pa niyang gamitin ang kanyang natitirang dalawang pagkakataon, ngunit sobrang sakit ng nararamdaman niya kaya hindi na niya kaya. Idineklara nila itong isang pagkatalo at dinala na siya paalis. Napansin naman ni Zeke, nakakaiba ang kinikilos ni Langus at nagtataka siya kung bakit dahil mukha namang madali ang pagsusulit. Tinanong ni Zeke si Langus tungkol sa bato. Ibinunyag ni Langus na ang bato ay tinatawag na Regeneration Stone at kaya nitong ayusin ang anumang maliit na gasgas kaagad. May kakayahan din itong ibalik ang pinsala ng 100 beses kung aatakihin ito gamit ang purong lakas. Naisip ni Zeke na napaka-imposible ng bato. Binanggit din ni Langus na posibleng magasgasan ito kung ang ether source power sa loob ng isang tao ay maayos na paikukutin. Dahil sa kanyang narinig, nalaman ni Zeke na nakasalalay pala ito sa tamang paggamit ng ether source power sa halip na sa martial arts skill ng isang individual. Sinulyapan ni Zeke ang mga kalahok at napagtanto niyang mayroong malaking bilang ng mga aplikante na dapat makapasa sa pagsusulit. Napansin niya na si Retin at ang kanyang mga kasama ay sapat din ang lakas para makapasa. Mula sa kanyang kinauupuan, naririnig niya ang sunod-sunod na pagkabigo ng mga aplikante, matapos mabali ang kanilang mga braso sa pagsubok na magasgasan ang bato. Maya-maya, tinawag na ng tagasuri ang bilang 315 na siyang numero ni Zeke. Nag-alala si Langus para kay Zeke at hinikayat siyang umatras, pero tiniyak ni Zeke sa kanya na magiging maayos lang siya. Lumapit si Zeke at nang mapatingin sa kanya ang tagasuri, nakaramdam ito ng napakalakas na pressure at aura na nagmumula kay Zeke. Tinanong si Zeke kung anong armas ang pipiliin niya at sumagot si Zeke na hindi na kailangan dahil balak niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Muling tinanong siya ng tagasuri kung sigurado ba siyang ayaw gumamit ng armas at sumagot siya ng oo, habang sinisigurado sa lalaki na sapat na ang kanyang mga kamao para gawin ang trabaho. Nang marinig ito ng ibang mga estudyante, nagsimula silang pagtawanan siya, na sinasabing imposibleng magasgasan niya ang bato gamit lang ang kanyang mga kamao. Maging si Langus ay hindi naniniwala kay Zeke dahil naniniwala talaga siya na baka mapunit ang kanyang mga braso at kamao. Sinimulang sisihin ni Langus ang kanyang sarili, na sinasabing dapat ay sinubukan niyang pigilan si Zeke sa pagsali sa pagsusulit. Dahil si Zeke ay buo na ang desisyon sa gusto niya, sinabihan siya ng tagasuri na magpatuloy. Tiningnan ni Zeke ang bato at inamin na ito ay gawa sa isang mineral na hindi pa niya nakikita dati. Naisip niya na ito ay isang bagay na nabuo pagkatapos ng 1,000 taon. Napagtanto niya na marami pa siyang hindi alam, pero nagpasya siyang ipagpaliban na muna ang lahat ng iyon para sa hinaharap. Nagpalakas si Zeke, handa nang suntukin ang bato. Sa dami ng lakas na kanyang nilikha, naniniwala siyang dapat itong maging sapat para gawin ang gusto niya sa bato. Ang teknik na mas gusto niyang gamitin ay tinatawag na Dragon Slayer Combat Technique Form. Isang matingkad na dilaw na aura ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan at braso habang inihahampas niya ang kanyang braso sa bato. Binasag nito ang ibabaw ng bato sa pagtama, na nag-iwan ng malakas na ingay at ulap ng alikabok. Nagulat ang lahat, pero habang nakapikit ang lahat, nanatiling dilat ang mga mata ng examiner, na parang wala lang sa kanya. Napabuntong hininga si Zeke ng ginhawa, pero napansin niya na ang teknik ay medyo advanced para sa kanyang edad. Tiningnan niya ang kanyang braso at nakitang ito ay nagdurugo at punit din ang kanyang uniforme. Sa halip na purihin ang sarili sa pagbasag ng bato, napagtanto ni Zeke na ang kanyang pagsasanay ay hindi sapat. Nagtataka naman ang ibang mga estudyante kung paano niya iyon nagawa. Sa kabilang banda, galit na galit si Retin. Dahil nagawang basagin ni Zeke ang bato. Halos malaglag naman ang panga ni Langus dahil si Zeke ang huling taong inaasahan niyang papasa sa exam. Kahit ang examiner ay itinuturing na imposible ang kanyang nasaksihan dahil tanging isang tao lamang, na may ranggong 4 na bituin o mas mataas pa ang dapat na makabasag ng Regeneration Stone.
Dahil si Zeke ay isang anak sa labas. Iniisip ng examiner kung namana niya kahit papaano ang kapangyarihan ng kanilang pamilya, nalaman din ng examiner na nakita na niya sa ibang lugar ang ginamit na teknik ni Zeke. Pagkatapos ay lumapit si Zeke sa examiner at tinanong kung kumusta ang naging resulta niya sa pagsusulit. Sinabi sa kanya ng examiner na nakapasa siya at binigyan siya ng isang bote na may lamang berdeng likido. Tinanong ni Zeke ang junior examiner tungkol sa laman ng bote, pero tinitigan lang siya ng masama ng lalaki na may puot, at sinabihang umalis na. Inakala na lang ni Zeke na gantimpala ang bote sa pagpasa niya sa test. Si Zeke ay bumalik sa kanyang bagong kaibigan, at pinuri siya ni Langus sa kung gaano siya kagaling. Tinanong naman ni Zeke si Langus tungkol sa bote, at sinabi nitong isa itong healing potion. Nagtaka si Zeke nang marinig ito, at binanggit ni Langus na ito ay isang normal grade na healing potion. Tiningnan itong muli ni Zeke at napagtantong hindi naman mukhang lason. Nagsimula siyang mag-isip kung ang sinasabing healing potion ay isa palang elixir. Sa pagkakaalam, ang isang elixir ay isang potion na gawa sa mga napakabihirang materyales, at hinahaluan ng mga halamang gamot na sa mga lihim na lugar lang tumutubo. Bukod dito, idinadagdag din ang mga purong elixir core mula sa mga divine at phantom beast. Ang pag-inom ng elixir ay karaniwang nagpapagaling ng mga luma at bagong sugat kaagad habang pinapalakas din ang ether ng isang tao. Gayunpaman, napakahirap gumawa ng elixir dahil ang mga sangkap nito ay napakahirap hanapin. Ito ang dahilan kung bakit bihira itong lumabas sa merkado. Pagkatapos ay ininom ni Zeke ang healing potion, at gaya ng inaasahan, gumaling ang kanyang sugatang braso. Namangha si Zeke at napagtantong ang healing potion ay talaga palang isang elixir. Sinabi naman ni Langus na wala siyang ideya kung ano ang elixir, pero ang mga healing potion ng Elregan ay mas magaling kaysa sa mga nabibili sa tindahan. Itinuturing ito ni Langus na normal na bagay lang habang si Zeke ay sobrang namangha dahil lahat ng kanyang sugat ay agad na gumaling. Gayunpaman, napansin niya na walang paglakas ng ether tulad ng kapag umiinom siya ng isang elixir. Sinabihan naman ni Langus si Zeke na kahanga-hanga siya, pero hindi naniniwala si Zeke dito. Tiningnan ni Zeke ang bote at napagtanto na ito na pala ang pinakamataas na kayang likhain ng kaalaman ng tao sa loob ng mahigit 1 milenyo. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Langus si Zeke na medyo malakas siya, at sumagot si Zeke na ang layunin niya ay maging ang pinakamalakas, kaya hindi siya nagulat. Hindi nagtagal, humarap na si Retan at ang kanyang mga alipores para sa kanilang test at silang lahat ay nakapasa. Hindi nagulat si Zeke dito dahil alam na niyang papasa talaga sila. Sa wakas, tinawag na ang aplikante bilang 414, at si Langus pala ito. Habang pababa siya ng hagdan, napansin ni Zeke na kinakabahan si Langus at hinimok niya itong kapitan ang sarili, sinisigurado sa kanya na magiging maayos lang siya. Bigla namang lumingon si Langus at sinabihan si Zeke na tigilan na ang pagtataas ng expectation sa kanya. Pagdating ni Langus sa lugar ng pagsusulit, pumulot siya ng isang espada, na ipinagtaka naman ni Zeke kung ano ang talagang ginagawa ng lalaki. Huminga ng malalim si Langus at itinira ang kanyang espada sa bato. Gayunpaman, nabigo siyang mag-iwan ng kahit isang galos, at natumba pa siya sa proseso. Gaya ng dati, ipinaalam sa kanya ng tagasuri na mayroon pa siyang 2 pang pagkakataon. Muling tumayo si Langus para sumubok, pero pareho pa rin ang resulta. Bumagsak siya sa lupa. Na umiiyak, iniisip kung babagsak na ba siya, tulad ng sinabi ng mga nambubuli sa kanya. Gaya ng inaasahan, si Retin at ang kanyang mga kasama ay pinagtatawanan na siya, sinasabing ang anak ng half-dragon ay mananatiling half-dragon. Hinimok nila siyang sumuko na habang ipinapaalala kay Zeke na sinabi niya kanina na ang isang kasinghina ni Langus ay mas malakas pa sa kanila. Ang tagasuri naman ay sinabihan si Langus na mayroon na lang siyang isa pang subok. Tinanong siya kung gusto pa niyang sumubok ulit, at si Langus ay nagsimulang mautal habang nilalamon ng kadiliman. At bigla, lumitaw ang boses ni Zeke mula sa dilim, na nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Lumingon si Langus na litong-lito at iminungkahi ni Zeke na gumamit siya ng sibat sa halip na espada. Si Langus ay nalilito pa rin dito at sinabi ni Zeke na seryoso siya. Pinagalitan ni Zeke si Langus sa paggamit ng armas na hindi bagay sa kanya. Tiniyak ni Zeke sa kanya na kahit ilang beses pa niyang subukan, hinding-hindi niya magagawang magasgasan man lang ang bato gamit ang isang espada.
Muling pinagtawanan ni Ret at ng kanyang mga kaibigan si Zeke. Sinasabing tinuruan si Langus gumamit ng espada mula pa noong bata siya. Kailanman ay hindi siya nag-aral gumamit ng sibat. Kasabay nito, naniniwala sila na mananatiling kaawa-awa si Langus kahit pa magpalit pa siya ng sandata. Tinanong naman ni Zeke ang tagasuri kung pwede bang magpalit ng armas sa gitna ng pagsusulit. Siniguro ng tagasuri kay Zeke na walang problema sa paggawa nito. Ngumiti si Zeke kay Langus, at sinabing malaya na siyang sige at gumamit ng isang sibat. Tila isang motivational speaker si Zeke nang tanungin niya si Langus kung handa na ba itong umalis bilang isang talunan, pero sumagot ng hindi si Langus. Muli siyang tumayo sa kanyang mga paa habang sinasabi kay Zeke na tatanggapin niya ang mungkahi nito at susubukang gumamit ng isang sibat. Lumalabas na ang ama ni Langus ay hindi pinayagang makapasok sa pugad ng dragon, at palagi siyang tampulan ng panunuya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko, at siniguro pa rin niyang mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Dahil sa lahat ng ginawa ng kanyang ama para sa kanya, handa si Langus na patunayan na hindi siya huwad. Naalala niya ang sinabi ni Zeke na siya ay palaging makakakuha ng parehong resulta kahit ilang beses pa siyang gumamit ng espada. Hindi pa niya matagal nakilala si Zeke pero pinipili niyang maniwala dito. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano niya dapat gamitin ang sibat, at sinabi lang ni Zeke sa kanya na itusok ito ng diretso. Sinabihan niya itong huwag nang masyadong isipin at gawin na lang. Alam ni Langus na imposible para sa isang baguhang gumamit ng sibat na tamaan at masira ang regeneration stone, pero hinding-hindi niya malalaman kung hindi niya ito susubukan. Kahit na ngayon lang niya nakilala si Zeke, pinipili niyang magtiwala sa kanya. Dahil naniniwala si Zeke sa kanya, gusto niya ring gawin ang pareho. Pumustura si Langus at napansin niya na ang ether source energy na dumadaloy sa kanyang katawan ay talagang iba kaysa nung hawak niya ang espada. Sumugod si Langus patungo sa bato at tinamaan ito, na nag-iwan ng isang malaking impact. Alon. Nagsimulang magtawanan si Retin at ang kanyang mga bully, sinasabing wala namang pinagkaiba kahit na nagpalit pa si Langus ng armas. Pero, nang tingnan nilang mabuti, napansin nilang nagawa pala ito ni Langus. Gulat na gulat sila nang makita ito. At, kahit ang examiner ay hindi makapaniwala na nabutas na ni Langus ang bato gamit ang sibat. Ipinagmamalaki ni Zeke si Langus at pumalakpak siya para sa kanya. Hindi makapaniwala si Langus nang isulat ng examiner sa libro nito na nakapasa siya sa test. Napilitang magtanong ulit si Langus para makumpirma, pero niyakap siya ni Zeke mula sa likod, habang sinisigurado sa kanya na nagawa niya talaga iyon. May luha sa kanyang mga mata at puno ng saya, niyakap niya si Zeke. Si Retin at ang kanyang mga alipores ay ayaw maniwala na si Langus ay talagang nakapasa sa test, at para sa kanila ay sinuwerte lang ito. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas ang examiner sa abot ng kanyang boses, sinasabi sa mga aplikante na tapos na ang exam at ang kasunod ay ang entrance ceremony. Nang marinig ito ni Zeke, nagulat siya. Hindi siya makapaniwala na ang paggasgas lang sa bato ang nag-iisang test na ipapagawa sa kanila. Sinabi naman ni Langus kay Zeke na baka mayroon pang ibang exam pagkapasok nila sa akademya. Tinanong ni Zeke si Langus kung ano ang gagawin nila ngayong nakapasa na sila, at si Langus ay nagsabing magpapakita ang mga pinuno ng pamilyang Eldragon para batiin ang mga nakapasa. Sakto namang may isang grupo ng mga lalaking may malalakas na aura ang lumitaw sa di kalayuan, papalapit sa mga estudyante. Kabilang sa kanila ay isang tipo na nakakuha ng atensyon ni Zeke, at tinanong niya si Langus kung sino yung lalaking madilim ang aura. Hindi makapaniwala si Langus na si Zeke ay basta na lang nilait ang pinuno ng pamilya. Walang preno si Zeke at tinawag pa niyang pangit ang family head, pero bago pa siya makapagsabi ng iba pa, tinakpan ni Langus ang kanyang bibig. Nagmakaawa si Langus na patahimikin si Zeke at huwag nang mag-ingay, at kahit na mahirap, pumayag si Zeke na manahimik. Tinitigan ni Zeke ang mga lalaking itinuturing na puwersa ng Eldragon. Siya ay humanga dahil may iilan sa kanilang mukhang malalakas, dahil karamihan sa kanila ay 6 na bituin. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya, si Balsa Eldra, ay isang 8 bituing mandirigma, kaya naman hindi siya biro. Noong panahon niya, iilan lang ang 8 bituin sa buong mundo, at iniisip ni Zeke kung ilan na lang kaya ang natitira ngayon. Sinabi ni Zeke kay Langus ang nararamdaman niya. Ipinaalam niya na ayaw niya kay Balsa. Wala siyang pakialam kung tatay niya man ito o hindi. Sakto namang si Balsa ay humakbang pasulong na may napakalakas na aura para harapin ang mga estudyante.
Iilan lang ang binitawan niyang salita, at ito ay ang sabihin sa kanila na maging laman at dugo ng Elragon. Subalit, ang mga salitang ito ay may bigat na nakakawasak kasama ng kanyang aura, kaya lahat ng estudyante maliban kay Zeke ay nagsimulang manginig. Maging si Langus ay nagreklamo sa hirap ng paghinga. Pero walang anumang naramdaman si Zeke mula sa presensya ni Balsa. Ang tanging nararamdaman niya para dito ay purong puot kahit na hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos niyang kausapin ang mga estudyante, tumalikod si Balsa para umalis. Isang elder naman ang sumunod, sinasabi sa mga estudyante na malaki ang inaasahan sa kanila ng pinuno ng pamilya. Ang taong ito ay nakuha rin ang atensyon ni Zeke, at nagsimula siyang mag-isip kung sino ang elder na blonde ang buhok. Napagtanto ni Zeke na ang pag-alis ni Balsa ay bahagyang nagpabawas ng tensyon sa mga estudyante, pero nanatili silang tahimik dahil sa epekto ng presensya ni Balsa. Pagkatapos ay humakbang ang examiner para sabihin na iaanunsyo na ang mga dorm assignment, si Zeke. Nagulat siya nang marinig ito dahil akala niya ay sa iisang lugar lang sila lahat pupunta. Kaya naman nagpasya si Langus na ipaliwanag sa kanya dahil wala siyang alam. Sinabi niya na may 4 na dorm ang akademya. Ang mga estudyante ay itatalaga sa isa sa 4 na dorm. Ito ay ang East, West, North, at South dorms. Maya-maya, narinig ni Zeke ang pangalan niya at tumayo siya para umalis. Siya ay nagsabi sa kanyang bagong kaibigan na mag-ingat at nagpalitan sila ng bati bago siya umalis. Naitakda si Zeke sa East Dorm ng akademya at nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang ipinagbago ng mga bagay sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sinundan niya ang direksyon na nakasulat sa papel na hawak niya para mahanap ang daan papunta sa kanyang kwarto. Siya ay nag-aalala na baka magalit ang kanyang roommate dahil late na siyang dumating at nangyari ang lahat ng ito dahil naligaw siya. Sa wakas, ay nakarating siya sa pinto at buong pananabik niyang binuksan ito para ipaalam ang kanyang pagdating at batiin ang kanyang bagong roommate. Gayunpaman, nawala ang kanyang pananabik at tuwa nang makita niya kung sino ang kanyang roommate. Hindi makapaniwala si Zeke na ang kanyang roommate ay walang iba kundi si Langis. At nang makita niya ang binata, inisip na lang niya na mayroon siyang hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanya. Ngumiti si Langus habang sumasang-ayon sa kanya at binanggit din na nalulungkot na siya. Si Zeke ay nagtanong kay Langus kung may plano ba para sa araw na iyon at sinabi niyang wala dahil magsisimula ang kanilang training session sa susunod na araw. Inutusan silang magpahinga. Walang kaalam-alam si Zeke dito dahil hindi siya nakikinig noong buong orientation session. Mukha pa siyang masaya habang inaamin ito, pero para kay Langus, hindi ito isang bagay na dapat niyang ipagmalaki. Minabuti na lang ni Langus na kalimutan ang pagsesermon at iminungkahi na matulog na sila, dahil magte-training sila kinabukasan. Sa totoo lang, balak talaga ni Zeke na takasan ang eskwelahan at magka-adventure na lang, pero naging interesado siya sa mga bagong bagay na nakita niya mula nang dumating siya sa eskwelahan. Nagpasya siyang manatili muna sa bahay ng kaunti kung makakatulong ito sa kanya na matuto patungkol sa mundo pagkatapos ng 1 milenyo. Makalipas ang 1 buwan, ang mga bata ay sumasailalim sa masinsinang pagsasanay sa ilalim ng kanilang tutor. Tinuturuan sila kung paano ma-master ang Dragon's Breath, na ginawa ng 15 pinuno ng House Dragon. Sinabi sa kanila ng tutor na kailangan nilang ma-master ang teknik, para magamit nila ito sa anumang sitwasyon. Naglilibot ang tutor habang binabantayan ang mga bata. Napansin niya na ang ilan sa kanila ay na-master na ito at isa sa kanila ay si Leica, ang anak na babae ng pinuno ng bahay. Tila, siya ay sapat ng magaling para maklasify bilang isang second star. Gayunpaman, mas interesado siya kay Zeke. Habang ang lahat ay nahihirapan, si Zeke ay may buhat-buhat na malaking bato sa kanyang ulo habang may hawak na 2 dumbbell na may maliliit na bato. Rin, nagsisimula ng mapagtanto ng tutor na minana ni Zeke ang kapangyarihan ng pinuno. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano niya na-master ang lahat gayong wala naman siyang naging guro na nagturo sa kanya. Ang guro ay maaari lamang magtaka ngunit hindi makarating sa isang conclusion. Sa kabilang banda, iniisip ni Zeke kung paano ang breathing technique, ang Dragon King's Breath na siya mismo ang umimbento, ay nabago at naipasa bilang Dragon's Breath. Tila, ang mga breathing technique ay mga paraan para humigop ng ether mula sa hangin papasok sa katawan at ipaikot ito, na, sa huli ay nakakatulong para mapalakas ang ether. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ay nakadepende sa galing at pagkamalikhain ng gumagamit. Ito ay
Ang dahilan kung bakit bawat marangal na pamilya ay pinipino ang sarili nilang estilo at itinatagong ligtas ang natapos na teknik. Inaamin ni Zeke na ang teknik ay ligtas at madaling matutunan, pero naniniwala siyang wala itong silbi kung magagamit niya lang ito kapag siya ay nakatayo lang. Sa madaling salita, ang orihinal niyang teknik ay hinahayaan siyang gumamit ng ether habang gumagalaw. Ang epekto ng teknik ay napakalaki, pero iilan lang ang nagmana nito dahil sa sobrang hirap. Ginamit ni Zeke na simplehin ito noon para kahit sino ay magamit ito para palakasin ang angkan, pero hindi niya inakala na mag-evolve ito at mananatili pa sa loob ng 1,000 pang taon. Humanga si Zeke dito at naniniwala siyang baka may iba pang mga martial arts technique na nagbago rin sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng pagsasanay, nagtungo ang mga bata sa kainan para kumain. Habang lahat ay nahihirapang kumain dahil sa pagod, si Zeke naman ay walang pakialam na ngumumuya ng kanyang pagkain. Napansin niya na mukhang pagod na pagod si Langus at sinabihan niya itong kainin ang pagkain dahil hindi siya makakagalaw ng maayos kung mauubusan siya ng enerhiya. Napilitan si Langus na tanungin si Zeke kung paano siya napuno ng enerhiya habang ang iba ay pagod na pagod. Ininsulto ni Zeke si Langus. Sinasabing isa lang siyang mahina. Hinikayat niya itong kumain pa at magsanay ng mas mabuti. Habang sinisermonan si Langus, si Zeke ay napansin na ang ilan sa mga batang sanay ay kumakain talaga ng kanilang pagkain. Sakto namang nilapitan si Zeke ni Leika, at dahil hindi siya kilala ni Zeke, diretsahan niya itong tinanong kung sino siya. Halos mabulunan si Langus sa kanyang pagkain nang marinig ito, at mabilis siyang lumapit kay Zeke para bumulong sa kanyang taina. Sinabi niya na si Laika ay anak ng pinuno, pero si Zeke ay inosenteng sinabi kay Langus na wala siyang ideya. Halos mamatay na si Langus sa kaba habang sinasabi kay Zeke na sila ay hindi dapat nakikipag-usap kay Laika. Tinitigan lang siya ni Zeke na parang tanga habang sinasabing siya rin naman ay anak ng pinuno kahit na isa siyang anak sa labas. Parehong nagulat sina Langus at Laika nang marinig ito at tinanong ni Laika kung nagsasabi siya ng totoo. Kalmadong sumagot si Zeke na wala siyang dahilan para magsinungaling. Pagkatapos ay tinanong siya ni Laika kung paano siya naging sapat na malakas para mabasag ang isang regeneration stone gamit lang ang kanyang mga kamay. Talagang interesado si Laika, pero sumagot lang si Zeke na nagawa niya iyon dahil astig lang talaga siya. Napansin ni Zeke na si Langus ay tulalang tulala. At tinawag niya ang pansin nito, sinabihang kumain na. Lumapit naman si Laika kay Zeke, nagtatanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Nalito si Zeke sa ibig niyang sabihin, at sinabi ito ni Laika ng diretso, hinihimok si Zeke na maging kanyang tauhan. Sinabi ni Laika kay Zeke na siya ang magiging taga-suporta nito dahil isa siyang anak sa labas at tiyak na gugustuhin niya ng mga kakampi. Gusto ni Laika na tulungan siya ni Zeke na maging susunod na pinuno gamit ang kanyang kapangyarihan at nangangako siyang bibigyan siya ng malaking gantimpala kapag siya na ang naging pinuno ng pamilya. Maganda ang kanyang panguuto ngunit kalmadong sinabi ni Zeke na hindi siya interesado sa alok. Nang marinig ito ni Laika, inakala niyang si Zeke ay naglalayon ding maging pinuno ng pamilya, kaya tinatanggihan niya ang alok. Habang abala siya sa pagsasabi ng kung ano-anong basura, inoobserbahan siya ni Zeke at nakikita niya na malapit na siyang umabot sa 2 bituin at itinuturing niya itong kahanga-hanga para sa kanyang edad. Si Zeke ay sa wakas nagsalita para sabihin sa babae na malaya siyang gawin ang gusto niya dahil hindi siya interesado sa anumang bagay na may kinalaman sa pamilya. Nagulat si Laika nang marinig ito at lalo siyang naging mapilit habang tinatanong si Zeke kung ano ang talagang gusto. Galit na galit si Zeke at padabog niyang sinaksak ang mesa gamit ang kanyang kutsilyo habang naglalabas ng nakakatakot na presyon mula sa kanyang katawan para ipamukha kay Laika na wala siyang interes na magsilbi kaninuman. Sinabi ni Zeke na gusto niyang mapag-isa, dahil halata namang siya ang pinakamalakas. Ramdam ni Laika ang presyon mula kay Zeke, na labis niyang ikinagimbal. Hindi siya makapaniwala na ang aura ni Zeke ay talagang nananakot sa kanya. Tuloy lang sa paglamon si Zeke ng pagkain habang sinusubukang pakalmahin ni Langus ang sitwasyon. Bigla na lang sumabog si Laika, at hinamon niya si Zeke sa isang duelo. Nagulat dito si Zeke, pero hindi siya yung tipo na umaatras sa hamon. Agad na kumalat sa mga estudyante ang balita tungkol sa duelo ni Laika sa training grounds. Nagtakbuhan ang mga estudyante para manood at habang natataranta si Langus, si Zeke naman ay napaka-casual lang. Sinubukan ni Langus na paalalahanan si Zeke na si Laika ang kalaban niya,
pero simpleng sinabi ni Zeke na wala siyang kaide-ideya kung sino. Ito, napansin ni Zeke na naging formal din si Langus, at tinanong niya kung bakit. Aba, henyo, ito ay. Dahil anak ka ng pinuno, sabi ni Langus. Tinanong ni Zeke si Langus kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Sinubukan ni Langus na ipaliwanag ang sitwasyon. Sabi niya, si Laika ay anak ni Balsa at mayroon din siyang dugong Typhona na isa sa 4 na dakilang pamilya na sumusuporta sa Eldryon. Sabi ni Langus, isang henyo si Laika dahil na-master niya ang lahat ng uri ng swordsmanship na mula sa pamilya Typhona. Kaswal lang na nakatayo si Zeke habang sinasabi kay Langus na ang tanging alam niya lang ay anak siya ni Balsa. Natawa si Zeke at sinabing ang hindi niya pagkaalam ay mas nagpapasaya pa sa lahat. Para sa kanya, isa itong exciting na pangyayari habang pinapagalitan siya ni Langus na imposibleng manalo siya laban kay Laika. Tinanong siya ni Langus kung bakit pa niya tinanggap ang hamon sa simula pa lang at sinabi ni Zeke na halata namang tatanggapin niya kapag hinamon sa isang duelo. Dagdag pa rito, tinitigan ni Zeke si Laika at sinabing mas mukha pa itong handa para sa laban. Sumigaw si Laika kay Zeke na tumigil na. Sa kakadaldal habang matalim na nakatitig at nakabaon ang espada sa lupa na parang isang tunay na mandirigma at tinanong si Zeke kung handa na ba siyang turuan ng leksyon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, i-comment ang next part sa comment section. At saka, mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell, at i-like ang video.